Good afternoon, sir, and good afternoon, classmates. So since it's afternoon, so I make this video and this type of hour. So before I proceed, I would like to introduce myself first. I am John Chitaraha. I am taking a BTVT drafting technology third year. So my topic is about the abstraction of our module, which is the Deckers-Walker curriculum model in 1971. Okay, so what is Deckers-Walker curriculum model? So let us proceed to a short brief history of Deckers-Walker, or a brief biography of him. So si Decker-Walker isa siyang assistant professor of education sa Stanford University, na kung saan doon niya nakuha yung kanyang PhD in 1971. So his specialty was curriculum, and his major interests are the process of curriculum development and curriculum policy making. So yan yung mismong curriculum na kung saan master niya. Ayan. So, ano ba yung belief ni Deckers-Walker? So, he believed that people were involved in the process and came to an agreement on the end and output better curriculum planning and development would occur. So, naniniwala siya na yung process kung paano dinidesign yung curriculum is based doon sa output, no? Para mas mapabuti yung curriculum, para mas magamit ng effective, kinakailangan na merong baguhin or mas kailangan ipatupad doon sa curriculum para yun mismo ay maging kapaki-pakinabang doon sa mga mag-aaral. So yan talaga yung mga pinaglaban niya. So isa sa mga dahilan kung bakit niya pinaglaban yung bagay na yan, number one is he focuses on the subjective perception and views of the designers and target group and other stakeholders. So dito isa sa mga pinagtuunan niya ng pansin is very subjective daw yung pagkakagawa ng curriculum, no? So since yung Walker's model curriculum is dynamic siya, so kailangan daw hindi lang siya nakapaloob sa isang subject. Dapat nagagamit siya sa any kind of learning styles ng mga mag-aaral. Pangalawa, the communicative approach starts with the more subjective perceptions and views of the designers, the target group, and the stakeholders. Ayan, so dito tinalakay niya din kung ano yung dapat na communication approach, no, kung saan ba dapat mag-start yung bagay na yun. It is the subjective perception or the views of the designers. So sometimes yung mga stakeholders, no, because they have the authority to create a subject matter, so sometimes yun yung isang bagay na neglect nila, na kung saan nagiging generalize yung topic. Hindi na siya nakatuon mismo dun sa estudyante, but nagiging generalized na siya. So parang hindi na siya accurate doon sa gustong ipabatid ni Deckers-Walker about dun sa curriculum. Totoo nga naman, di ba? The next one is the model used for curriculum development is influenced narrowly by the level which the development is occurring. So dapat daw yung curriculum development is nai-influensyahan siya doon sa pangkalahatang level ng pagbabago na nagaganap. So ibig sabihin, naka-connect siya doon sa dapat na curriculum na pinapairal sa komunidad o sa paaralan man yan, o sa lahat ng universidad. Okay, next. So dito sa Walker's development curriculum, meron siyang tatlo, no?
So, the model comprises of the three phases. So, mayroon siyang three phases na tinatawag yung curriculum planning. So, meron siyang number 1, platform, deliberation, and design. Tinatawag. So, sa platform, no, dito sa platform, it talks about the belief, the theories, conceptions, points of view, aims of the objectives. So, dito pinag-aaralan kung ano ba yung ano ba yung ano ng estudyante, ano ba yung belief nila, o ano ba yung uh, skills or point of view na kinakailangan para ipatupad yung curriculum na to. So una, dapat dito sa platform, pinag-iisipan talaga dito kung ano yung dapat na matupad o dapat na gusto mong ipatupad sa paggawa ng curriculum. So, nakakaakibat dyan yung paniniwala, no? Ano ba yung paniniwala mo dapat ng isang kaakibat yan dyan sa theories, no? Kaisipan, kung ano yung gusto mong i-point, no? Saka kung ano yung gusto mong marating or na objectives sa paggawa ng curriculum. So, number 2 is deliberation. Deliberation means applying them to practical situation, arguing about accepting, refusing, changing, and adapting. So pag sa deliberation, dito na ginaganap yung application kung saan nakikita na kung saan makikita na effective ba yung yung points of view na ginawa mo during the platform application. So, dito din mababase kung tatanggap-tanggap ba or kapaki-pakinabang ba sa mga mag-aaral, kung ano yung ipapatupad mo na bagong patakaran sa isang school. Ayan. So, dito binis siya dito ni Douglas Walker about sa deliberation niya. So, next na na phase ng curriculum is yung curriculum design na. So, ito na yung parang output, no? So, una, platform, no, pinag-isipan mo talaga, no? Kung ano yung point of view, yung turning point ng curriculum, bakit ipapatupad yan. Pangalawa, deliberation, kung paano mo siya paano yung flow ng ng curriculum design dapat. So, ito na yung mga pinag-usapan nyo, kung pinagtalunan or tinanggap na mga suggestions, or kung may mga suggestions man or kung may na-refuse man na mga So, dito yung sa deliberation. After that deliberation is the curriculum design na, o yung paglalathala na ng isang curriculum na pinapatupad sa isang school or mga university. So, dito, nakaakibat dito, sabi dyan, it is making decision about the various process components. So, ito na yung time na kung saan ito na yung sa time na kailangan mo kailangan i-decide ng gagawa ng designer kung ano ba yung mga components na dapat isama or i-highlights doon sa curriculum na yon. So ito na yung design. So sa curriculum natin, di ba, I think we have sa grading meron tayong 60-40 na tinatawag, no? So 60, we will start the grade of the from the 60, then 40 to the students, parang ganyan. So, and many more platform design of curriculum na makakatulong sa estudyante ngayon para mas ma-develop yung kanilang learning skills and learning and learning design. Okay, next. So ano ba yung advantage ng Walker's curriculum development o yung dynamic curriculum na inilathala ni Douglas Walker? So yung advantage niya, una, one of the strength of Walker's model is the input of curriculum developers, target group, and other parties, stakeholders in the development of the curriculum. So hindi lang tinutukoy dito sa
curriculum na to is yung about sa iisa lang o sa estudyante. So naka-focus to sa sa both parties, maybe sa estudyante, sa teacher man yan, sa stakeholders o sa mga nangangasiwa ng curriculum o sa nagpapatupad dito mismo. And number 2, stakeholders engagement in the planning and development stages. Empowers and acknowledge them, especially teachers, as a valuable contributors. So pangalawang advantage niya, dito sa curriculum na to, hindi lang yung estudyante mismo yung kumikilos o yung mga stakeholder mismo yung kumikilos para isakatuparan yung curriculum. So dapat ina-acknowledge din ng both parties kung ano yung mga napagkasunduan, especially yung teachers, no, na i-value yung kanilang mga contributions, no, kasi nga without estudyante or without teachers or without the stakeholders on the staff of the schools, the curriculum should not be established. So sino nga ba naman ang gagamit yan kung wala yung mga tao na yan? So di ba? So pinapahusay dito yung engagement planning of development stages na ma-empowers at ma-acknowledge yung mga bagay, especially yung mga teachers na nagtuturo sa mga estudyante araw-araw. Okay. So next, isa pa is one of the strength of the deliberative model is the broad social support that the intended product will have. After all, users and other parties involved were given ample opportunity to contribute. And so isa pang strength ng curriculum design na to or curriculum model na to, yung deliberative model. Broad social support that intended product will have. So hindi lang siya tumutukoy sa school, no? Kaya nga sinabing dynamic kasi pwede siyang i-apply kahit saan. So maging mapa ibang bansa man yan or ibang model man yan, so usable siya, no? Pwede siyang magamit, no? Kasi broad siya, malawak yung kanyang nasasakupang curriculum or usapin. So it will be supported by the both parties, no? And great opportunities na pwedeng makatulong upang mas mapalakas yung curriculum na to. Okay, so kung may advantage, meron din tayong disadvantage. Ano ba yung mga disadvantage ng curriculum model ni Decus Walker? So una, Walker describes what happens in the process of curriculum design but does not describe what actually happens in the classroom. So siyempre, dynamic siya, no? So we are not focusing on inside in the classroom. We're not talking about the attitude of the students, but we talk about the strengths or the ability that the students can do during out of the classroom. So syempre dito yung disadvantage niya, hindi talaga siya tumutukoy sa kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng classroom, no? Kasi 'di ba, especially yung 21st century skills na curriculum ngayon, no, nakafocus na lang siya doon sa sa real life situation ng mga estudyante, kung paano mas ma-develop yung kanilang critical thinking and creativity, no? So ayun, so naliles na yung focus kung ano ba yung dapat maging attitude ng mga estudyante during sa loob ng classroom. So, kasi noon, di ba, yung curriculum noon, tumutukoy talaga siya sa mga pag-uugali kasi yun naman talaga yung pinakauna, yung malinang yung kaugalian na dapat na maging ng mga mag-aaral. So pangalawa is the process of deliberation can be time consuming and resource intensive and can result in curriculum products that may not be consistent and aligned internally. So sinabi dito, the process of deliberation can be time consuming. Diba?
So time consuming siya kasi nga hindi lang iisa yung kasi nga hindi lang iisa yung focus ng ano na to, ng curriculum na to, no? Dynamic siya. Pwede mo siyang dalhin or pwede mo siyang gamitin kahit saan, no? And yung result niya maybe hindi din siya inconsistent na aligned doon sa panloob na curriculum kasi nga nakafocus siya sa ano during the out of school activities, parang ganyan. So number 3, the consensus is often hard to achieve when developing curriculum at national or regional levels. And so hindi siya sometimes achievable, no? Pero isa lang sa mga disadvantage ng ano na yan, ng curriculum na yan. Pero pwede naman kung kung tutusin. Okay? Okay, so hanggang dito lang yung report ko and maraming salamat sa pakikinig. That's all. Thank you.